Welcome sa Deem Gadget PH. Sa video na ito, gagawa tayo ng comparison video sa iPhone 12 series. Nandito nga po si iPhone 12, 12 Pro at 12 Pro Max. Quick promotion lang, no, uploaded na nga po sa ating channel ang video review ng bawat isang 12 unit dito. If gusto nyo ng mas in-depth review sa 12, 12 Pro at 12 Pro Max, ilalagay ko po ang link sa description. So itong video ay parang quick recap lang, no, sa 3 video na nagawa na natin nung nakaraan. At mas magfo-focus nga po tayo sa difference at similarities ng bawat isa. Throwback info lang, 4 units talaga ang official ng 12 series. Meron pang tinatawag na 12 mini or iPhone 12 mini. Mas maliit lang siya na version ng iPhone 12 at halos same lang naman sila. Talagang size lang yung pinagkaiba. So hindi na natin siya isasama dito. At mag-focus muna tayo ngayon sa tatlong units na ito. Si iPhone 12 and 12 Pro ay rinilis po ng October 23, 2020. Si iPhone 12 Pro Max naman at si iPhone 12 mini ay rinilis po ng November 13, 2020. So mga pandemic iPhones ito. Para nga po sa mga first timer na bibili ng iPhone 12 series, mapapansin nyo na mas flat na ang box or packaging nito. Dahil wala na nga po itong kasamang charger at earpads. So yung laman na lang niya talaga is yung actual phone, mga paperworks at lightning to USB Type-C cable. But if bibili kayo sa shop namin, marami kaming freebies na malalaman nyo if papanoorin nyo ng buo yung video. Tara, punta naman tayo sa physical build nila. Unang mapapansin natin dito is yung height difference nila, no? Si iPhone 12 and 12 Pro ay same height lang. At mas malaki naman si Pro Max version, which is itong si 12 Pro Max. So kahit magka-height lang si 12 and 12 Pro, mas mabigat ng konti dito si 12 Pro with 189 grams. Dahil nga 164 grams lang si iPhone 12 at si 12 Pro Max naman ay 228 grams. So si iPhone 12 ay magaan lang talaga. At si iPhone 12 Pro naman, ito yung average weight ng mga common na phones. Si 12 Pro Max naman, yung ramdam mo yung bigat, no, sa kamay at daliri mo. And for me, parang may pagkabias ang premium level niya dahil nga sa bigat nito. Ang pagkakapareho naman nila ay lahat sila naka-ceramic shield kung saan kiniklaim ito ni Apple na pinakamatibay na glass sa lahat ng smartphone ngayon. Dahil nga in-improve daw nito ang drop test performance ng 4 times. Even si iPhone 13, 14, 15, yan pa rin po ang gamit. So si iPhone 12 ay glass back pa at aluminum matte texture naman ang framing. While sa iPhone 12 Pro and Pro Max ay naka-textured matte glass naman ang likod at stainless steel naman ang framing. Lahat nga po sila ay box type, no? Dahil inadapt nga po ulit ni Apple yung build sa mga old units niya like iPhone 4. So sila ulit yung nagpasimula ng mga iPhone na pwede mo itong itayo, no, sa patag na surface. Ang pansin ko lang sa iPhone 12 is mas lapitin ng mga smudges at fingerprint ang likod nito dahil nga naka-glass pa siya. At yung likod naman ng 12 Pro and Pro Max ay hindi na dahil nga matte texture ito. Pero sa framing naman ni iPhone 12, matte texture ito na aluminum. So hindi siya lapitin ng mga smudges at fingerprint. While kabaliktaran naman sa dalawa dahil nga stainless steel naman ito at mas pro naman ito sa mga dumi. So para sa akin, if ako ang masusunod, kung matte ang likod at matte din ang side framing, yun na siguro ang perfect combination sa akin. Pero ayun nga, bilhan nyo na lang ito ng phone casing dahil hindi naman na ito problema. Mapapansin nga din natin na si iPhone 12 lang ang may dual camera lens at 3 camera lenses naman si iPhone 12 Pro at Pro Max. So kung gusto mo na agad ng iPhone na 3 lenses, go for Pro and Pro Max. Bago tayo magpatuloy, baka hindi ka pa nakaka-like ng video at hindi ka pa nakaka-subscribe. Baka naman. Silipin naman natin ang kanilang display. So obviously, mas malaki ang screen dito ni 12 Pro Max dahil pareho lang naman ang sukat yung dalawang unit. Kung galing ka sa mga phone na LCD pa ang display, itong 12 series ay naka-OLED display na. So mas sharper ito. Pero kung titignan nga po natin ng maigi yung specs nila, mas mapapansin natin dito na mas maliwanag nga po ng konti ang iPhone 12 Pro at Pro Max. Dahil yung peak brightness nila ay 800 at 625 lang naman sa iPhone 12 kapag nag-view ka ng isang regular content. Hindi na ganun kalaking details pero maganda pa rin na alam nyo
ito. So nasa inyo na yan if mas malaking screen size ang gusto nyo for viewing and gaming experience. Ang importante dito is halos same lang sila ng mga display features. Okay pa ba ang performance ng mga 12 series na ito? Dito nga po nag-start ang 5G network sa mga iPhones. Dahil yes, lahat sila ay supported na ng 5G network. Alam naman natin na kapag 5G, mas less ang lag at mas mabilis ang upload speed. And yung Bionic chip naman nila ay powered ng Apple A14 chipset. Hindi pa naman ito ganun ka-outdated kasi as of now, ang latest chipset ng iPhone ay A16. So still, kaya pa rin ang chipset nito na maglaro ng mga sikat na apps at high graphic games. Yun nga lang, si iPhone 12 ay naka 4GB of RAM lang at 6GB of RAM naman si iPhone 12 Pro and Pro Max. Pero sa latest iOS 17 update, talagang pasok na pasok pa silang tatlo at matagal pa talaga para maging outdated. Yung iPhone XR nga pasok pa. Ito pa kayang mga 12? Pag-usapan naman natin ang kanilang power and battery. If you know the MagSafe wireless charging or yung magnet, compatible po silang lahat doon at 15 watts. Supported din po sila ng Qi wireless charging at 7.5 watts dahil may mga magnet na nga po ang likod ng 12 series. And syempre, 20 watts naman if wired charging. Makikita rin natin dito na mas mataas ang milliampere ni 12 Pro Max. So kung big deal sa'yo ito, alam mo na. Sabi ko nga kanina, maliit na lang po ang box nito at wala na yung pinaka-charger adapter. Pero if sa amin nga kayo bibili, ito ang mga freebies namin. Meron tayong earbuds. Meron tayong MagSafe battery pack. 20 watts adapter. Tempered glass. At 3 phone casing. Isang MagSafe at 2 jelly case. Pagdating naman sa kanilang camera, si iPhone 12 lang naman dito ang naka 2 setup camera lenses at yung Pro at Pro Max ay naka 3 na. Lahat naman sila ay naka 12 megapixel so hindi na problema ang image at video quality sa mga phones na ito. But ito nga po ang pinagkaiba nila, ang flexibility at capability nito. Dahil nga 2 camera lenses si iPhone 12, ito nga po yung wide at ultra wide. So kung mahilig ka mag 0.5 na selfie, pwede ka dito. Pero sa Pro at Pro Max naman, naka-3 na. Ito naman yung wide, ultra wide, and telephoto lens. So kung tingin mo, magagamit mo lahat ng yon, mas maganda. So itong 12 series ay masasabi kong maganda talaga sa low light scenario or sa mga madidilim na shots. So gusto ko lang i-take note yon sa inyo. So kahit same si 12 Pro at 12 Pro Max sa tatlo yung lenses, may pagkakaiba pa rin naman sila. Kasi si Pro Max ay may mas malaking sensor. Meaning mas kaya nitong mag-capture ng more light compare sa 12 Pro. Ang maganda pa dito kay Pro Max, meron siyang tinatawag na sensor shift image stabilization na in short, mas hindi na maalog ang shots kapag nag-shoot tayo kay 12 Pro Max. Mapapansin din natin sa telephoto lens ng 12 Pro at Pro Max, si 12 Pro ay naka 2x optical zoom at 2.5 naman kay 12 Pro Max. Sa mga amateurs or professional photographers dyan, si 12 Pro at Pro Max ay may Apple Pro RAW na feature. Meaning if magte-take kayo ng pictures at gusto mong i-edit ang kulay nito or mag-color grading, mas may flexibility ka i-adjust ang lahat ng kulay na meron sa isang picture na kinuhaan mo. Para sa mga beginners, if gusto mo lang i-adjust ang ilang specific colors like dito yung color green, is pwede na. As a person na may experience sa bagay na yan, I highly suggest na ma-maximize nyo itong feature na ito. So kahit beginner ka pa lang, mag-install ka lang ng Adobe Lightroom app. Ilalagay ko na lang rin pala sa screen ang ilan sa mga kuha ko sa units na ito. Pagdating naman sa storage space nila,
si iPhone 12 ay nag-i-start ng 64GB, sinusundan ng 128GB at ang pinakamalaki nito is 256GB. While si 12 Pro at Pro Max naman ay nag-i-start naman sa 128GB followed by 256 and 512GB. Alam ko na yung iba sa inyo mas prefer ang highest storage space para mas less ang problem in the future. Ngayong alam mo na ang mga similarities at difference nila, punta naman tayo sa presyo. Again, ang mga prices na lalabas sa screen ay hindi po fix. Ibig sabihin, pwede pa ito bumaba habang tumatagal. Ito ang price ng iPhone 12 natin as of this moment. Ito naman po yung iPhone 12 Pro prices natin. At ito naman po ang iPhone 12 Pro Max latest prices. Kung gusto nyo po makakuha ng discount, sabihin nyo lang po na napanood nyo po ito sa YouTube. Kung umabot ka sa part ng video na ito, wag mo pong kalimutan mag-like and mag-subscribe sa ating YouTube channel. And sana, alam mo na ngayon if ano ang pipiliin mo sa tatlo. Again, nasa description po ang link ng mga in-depth reviews ko sa kanila. Thanks for watching, Deem Gadget PH.